Sinaktan ko ang aking anak at tinanggihan siya pagkatapos niyang abusuhin ang kanyang kasintahan at pagkatapos. Ako ay 49 taong gulang at isang solong ama ng 3 anak. Pumanaw ang aking asawa dahil sa kanser nang ang aking panganay ay 13 taong gulang pa lamang. Napakahirap para sa akin na palakihin sila. Nagtatrabaho ako ng 12 hanggang 16 na oras kada araw at bihira akong nasa bahay. Mapalad ako na ang aking mga anak ay malalakas at may sariling diskarte. Gusto kong magbigay ng kaunting background tungkol sa aking sarili. Lumaki ako sa isang abusadong tahanan. Pisikal na inaabuso ng aking ama ang aking ina at binubugbog din kami ng aking mga kapatid. Ako ang panganay sa aming 5 magkakapatid, 3 sa kanila ay mga babae. Sinikap kong tanggapin ang mga pambubugbog para sa kanila. Nang ako'y matanda at malakas na, lumaban ako sa aking ama. Ginawa ko ito ng maraming beses hanggat kinakailangan. Hindi ko hinayaang saktan niya ang aking mga kapatid. Napunta sa kulungan ang aking ama dahil sa pananakit at kami ay lumipat ng estado. Ang mga kasalukuyang edad ng aking mga anak ay 24 lalaki, 21 babae at 17 babae. Nakatira pa rin sa akin ang aking mga anak na babae dahil nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Ngunit ang aking anak na lalaki ay nakalipat na at may sariling buhay. Nagkaroon ng kasintahan ang aking anak na lalaki at nakilala ko siya. Siya ay isang mabait, mapagmahal at mahinahon na babae at talagang gusto ko siya. Pinapaalala niya sa akin ang aking asawa noong kabataan nito. Madalas kong inaanyayahan ang aking anak na lalaki at ang kanyang kasintahan para sa tanghalian at hapunan. 3 taon na silang magkasama at minsan ay dumarating siya sa aming bahay upang tulungan ang aking mga anak na babae sa kanilang mga aralin o para lang makipag-hangout. Mahal ko siya bilang pamilya at sinabi ko sa kanya iyon. 4 na linggo na ang nakalipas, dumating siya sa aming bahay at nang buksan ko ang pinto. Unang napansin ko ang kanyang namamagang labi at itim na mata. Mukhang namumula ang kanyang mata sa dugo. Agad ko siyang pinapasok at tinulungan. Nabigla rin ang aking mga anak na babae nang makita siya. Nang tanungin namin kung ano ang nangyari, sinabi niya sa amin na ang aking anak na lalaki ang may gawa nito. Ako'y napaiyak nang marinig iyon at niyakap ko siya, humingi ng tawad at patawad. Sinabi niya sa amin ang lahat ng nangyari at humingi ng paumanhin, dahil hindi niya sinabi agad, hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng aking anak. Tinanong ko siya kung nasabi na niya ito sa kanyang mga magulang o sa pulisya, at sinabi niyang kami ang unang tao na kanyang nilapitan. Iyak ako ng iyak at sinigurado ko sa kanya na ligtas siya sa aming bahay at huwag mag-alala. Pinakiusapan ko ang aking mga anak na babae na linisin ang isang silid para sa kanya, dahil mananatili siya sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit maari ninyong isipin ito. Ilang oras akong nakatitig sa itim na screen ng TV, tinitingnan ang aking refleksyon. Ilang araw matapos siyang dumating sa amin, inanyayahan ko ang aking anak na lalaki para sa hapunan. May pahintulot at kaalaman siya tungkol dito. Una, dumating ang aking anak na lalaki at pinaalalahanan ko ang aking mga anak na babae na panatilihing nasa kanilang mga silid ang kanyang kasintahan at magpanggap na wala sila doon. Kasama siya sa kanilang mga silid. Nang kumatok ang aking anak na lalaki sa pinto at nakita ko siyang muli, nakaramdam ako ng pagkahilo at kumulo ang aking dugo. Ngunit pinanatili ko ang aking komposur at kami ay umupo upang kumain. Patuloy akong nakatingin sa kanyang mga kamay at kamao at may mga bahagyang galos at marka. Tinanong ko ang aking anak ng mga karaniwang tanong, sinusubukang magmukhang normal at mabait. Ngunit sa buong oras, hindi ko na siya nakikita bilang anak ko. Nakikita ko siya bilang aking ama at hindi ko nagustuhan ang pakiramdam na iyon. Normal siyang umasta hanggang sa tanungin ko siya kung kumusta na ang lahat sa kanyang kasintahan at saglit siyang nasamid sa kanyang pagkain at sinabi sa akin na ayos lang, abala lang siya sa trabaho at matagal na silang hindi nagkikita. Tumango lang ako at sinabi, ayos, natutuwa akong maayos siya. Natapos kaming kumain at naghugas ako ng mga pinggan. Tumayo ako sa tabi niya at tinanong kung bakit niya sinasaktan ang kanyang kasintahan at sinabi ko sa kanya na oras na upang itigil ang pagbubulshing sa akin tungkol sa kanyang kasintahan.
Tinanong niya ako kung ano ang pinag-uusapan ko at sinabi kong tumayo siya at itaas ang kanyang mga kamay. Alam ko na ang lahat at ipapakita ko sa kanya kung ano ang pakiramdam ng maging mahina. Bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, sinuntok ko siya. Sinabi ko sa kanya na ito ang totoong laban. Hindi ako nagpipigil. Ituturo ko sa aking anak kung ano ang pakiramdam ng mabugbog dahil inisip niyang okay lang ito. Sinabi ko sa kanya na itaas ang kanyang mga kamay at ipagtanggol ang sarili. Nag-away kami, ngunit syempre, ako ang huling tatayo. Tinanong ko siya kung ano ang pakiramdam ng maging mahina nang nasa kabilang dulo ng pang-aabuso. Sinabi niya sa akin na tumigil na ako, ngunit tinanong ko siya kung tumigil siya nang siya ay nagmakaawa na. Hindi ako tumigil sa pagbubugbog sa kanya hanggang sa bumaba ang kanyang kasintahan at sumigaw na tumigil na ako. Mukhang takot na takot siya nang makita ang kanyang kasintahan. Sinabi ko sa kanya na swerte siya na hindi sinabi sa kanyang ama dahil pinagtatabuyan siya ng kanyang ama na gumawa ng sarili niyang libingan. At swerte siya na walang nagsabi sa mga pulis dahil ang mga tao sa bilangguan ay hindi gusto ang mga lalaking nananakit ng mga babae. Swerte siya na hindi ko siya pinatay na parang hayop. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nasusuklam na maging ama ng isang lalaking nananakit ng kasintahan. Na mula sa puntong iyon, hindi na siya bahagi ng aming pamilya at pinaalis ko siya sa aming bahay. Siya ay isang pagkadismaya sa lahat ng tao sa bahay na ito. Nang makita ko kung paano ko siya iniwan, naalala ko kung paano siya dumating sa akin. Binigyan ko siya ng ilang mga tissue at sinabi sa kanya na linisin ang sarili habang papunta siya sa kung saan mang shithole na pinanggalingan niya. Umiyak ako nang makita siyang lumabas ng pinto. Sinabi ko sa kanyang kasintahan na ang pag-usad mula rito ay kanyang desisyon at susuportahan ko siya. Kung nais niyang manatili dito, siya ay malugod na tinatanggap. Kung pipiliin niyang ipagpatuloy ang relasyon sa kanya, gagawin ko ang mga random na pagsusuri sa kanyang kalagayan. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nagsisisi na nangyari sa kanya ang ganitong bagay at kasalanan ko ito. Ilang linggo na ang lumipas at hindi ko napansin na may nabali akong ilong, ngunit ayos lang iyon. Pinili niyang tapusin ang relasyon sa kanya at nanatili siya sa amin. Pakiramdam ko ay napakasama ko. Patuloy kong nakikita ang mga pulang mansa sa sofa at carpet at patuloy kong tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginawa ko o may iba pang mga opsyon. Wala na akong anak at masakit yon sa akin. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Patuloy kong tinititigan ang aking refleksyon sa update. Kumusta muli mga tao sa Reddit? Maraming mga komento at maraming mga tanong ang itinatanong. Isa sa mga partikular na nahanap kong kawili-wili at ipinakita ko pa sa aking mga anak na babae ay kung ano ang magiging plano ko kung nanalo ang aking anak o kung ano man ang katulad nito. At sinabi ng aking mga anak na babae na quote ang dakilang kunay, I guess we'll never know. Hindi ako sigurado kung iyon ang kasabihan o kung anuman, ngunit natapos ko na iyon ngayon. Lahat kami ay nag-isip na magiging nakakatuwa ang sabihin iyon kaya isinama ko ito ngayon sa aktwal na sitwasyon. Maraming sa inyo ang nagrekomenda na makipag-ugnayan ako sa aking anak kaya ginawa ko ito kahapon. Nagkasundo kami na pupunta ako sa kanyang apartment. Sinabi ko sa aking mga anak na babae at sa ex na pupunta ako ngayon sa lugar ng kanilang kapatid at tinanong ko ang ex kung gusto niyang kunin ko ang ilang maliliit na bagay na naiwan niya doon. Iyon lang ang nagpaalala sa akin na ang ilan sa inyong mga tao ay nakakatakot at kasuklam-suklam. Alam niyo kung sino kayo at kung ano ang tinutukoy ko. Pumunta ako sa kanyang lugar ng alas 8 ng umaga upang makuha namin ito agad-agad. Nakipagkamay siya sa akin, ngunit nakababa ang kanyang tingin. Ang kanyang mga sugat ay mukhang maayos at gumagaling ng maayos. Pinapasok niya ako sa kanyang apartment at medyo magulo ito. Maraming mga basura ang nakatambak at ang ilang mga pader ay may maliliit na dents. Binanggit ko ito dahil nabanggit ko na nakita kong may mga galos sa kanyang mga kamay. Nag-usap muna kami ng kaunting bagay at pagkatapos ay dinala ko ang ideya ng pagpunta sa therapy, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa kanyang ex at sa kanyang mga aksyon. Sinabi niya, I'm guessing she told you everything right. Sinabi ko sa kanya na oo at tinanong ko siya para sa buong katotohanan. Ganito halos ang nangyari,
Nawalan siya ng trabaho 8 buwan na ang nakakaraan matapos ang malaking layoff at nahirapan sa mga bayarin kaya ang kanyang ex ang kailangang magtustos para sa kanya. Pakiramdam niya ay isang talunan siya kumpara sa kanya dahil dito. Hindi siya makahanap ng trabaho at nang tanungin siya ng kanyang ex tungkol dito, nagalit siya sa kanya dahil tinutulungan siya. Ganito halos nagsimula iyon. Matapos iyon, nahanap niya itong madaling saktan ang kanyang ex tuwing pakiramdam niya ay mas mababa siya sa kanya, o kung pinapahiya siya nito. Marami akong tinanong sa kanya, ilang malabo at ilang detalyado. Ngunit sa kabuuan, nakumpirma ang bawat kwento na sinabi ng kanyang ex sa amin. Kaya hindi siya nagsisinungaling sa amin. Sinabi ko sa kanya na sorry ako, na hindi ko siya pinakinggan agad, ngunit marahil ay para sa mas mabuti na hindi ko alam ang mga walang kwentang dahilan niya para gawin ang ginawa niya. Hindi siya humingi ng tawad o nagpakita ng anumang senyales na siya ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Patuloy kaming nag-usap tungkol dito at naging mainit ang aming usapan. Patuloy siyang nagbibigay ng mga dahilan para sa sarili at sinusubukan na bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Sinabi ko sa kanya na sa anumang kalagayan, hindi tama para sa kanya na saktan ang kanyang kasintahan dahil lamang mahirap ang buhay para sa kanya at hindi ayon sa gusto niya ang mga bagay-bagay. Hindi nito pinawawalang sala ang kanyang mga walang kwentang aksyon. Tumayo ang aking anak at tinanong ako kung bakit hindi ko siya kayang suportahan o kunin ang kanyang panig. Tumayo rin ako at sinabi sa kanya na sa anong paraan ko dapat suportahan ang kanyang panig. Siyempre, hindi ko sa anumang paraan susuportahan ang kanyang mga aksyon at puno siya ng walang kwenta para isipin na susuportahan ko siya sa pananakit ng kanyang kasintahan. Sa bawat pagkakataon na sinubukan kong bigyan siya ng payo o anumang bagay na may kinalaman sa pagbuti ng sarili, nagagalit siya. Patuloy na tumindi ang aming usapan at sinabi ko sa kanya na maliban kung makontrol niya ang kanyang buhay at sarili, hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang mga kapatid o sa aking bahay. Patuloy niyang sinasabi na kahit ngayon, iniintindi ko lamang ang kanyang ex at hindi siya. Sinabi ko sa kanya na huwag magkunwari na biktima at siya ang gumawa ng kanyang sariling kama, kaya siya ang dapat mahiga rito. Hindi niya maaaring patuloy na sisihin ang iba para sa kanyang mga aksyon, lalo na't isipin na tama ang ginawa niya, hindi na siya bata, kundi isang ganap na lalaki na gumawa ng kanyang sariling mga desisyon. Bawat desisyon ay may kaakibat na mga kahihinatnan. Tinanong ko siya para sa mga bagay na sinabi ng kanyang ex na kunin ko para sa kanya, at sinabi niya na sinira na niya ang mga iyon at ipinakita sa akin kung saan sila. Talagang basag na ang mga ito sa mga piraso. Sinabi ko sa kanya muli kung gaano ako nahihiya sa kanya sa pagiging ganito at sinabi ko sa kanya na kailangan niyang magbago. Kailangan niyang kontrolin muli ang kanyang buhay at magbago. Kung patuloy siyang gagawa ng ganitong mga bagay, siya ay mapupunta sa bilangguan o mamamatay. Kailangan niyang ituwid ang sarili para sa kanyang kapakanan. Sinabi niya sa akin na off at umalis na ako. Kinuha ko ang mga sirang gamit ng kanyang ex at inilagay sa isang bag bago umalis, Ada update. Ada para sa hindi pagbibigay ng pagkakataon sa aking abusadong anak na makita at kausapin ang kanyang ex na nauwi sa isa pang pisikal na alitan at pagdating ng mga pulis, mabilis na recap ng mga kasalukuyang pangyayari, may anak akong 24 taong gulang na nagpasyang okay lang nasaktan ang kanyang ex. Ilang linggo na ang nakalipas, lumapit siya sa akin, humihingi ng tulong at mula noon, inaalagaan ko siya kasama ang aking mga anak na babae. Nakipaglaban ako sa aking anak nang hindi magtagal upang maituwid siya o ipakita kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang dulo ng pang-aabuso. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag kung ano ang inaasahan kong makamit ngunit kailangan kong gumawa ng aksyon. Ilang araw na ang nakalipas, binisita ko ang aking anak upang pag-usapan ang nangyari at tulungan siyang bumalik sa tamang landas. Hindi ito nagtapos ng maayos, sinabi niya sa akin na mula noon, patuloy akong tinatawagan ng aking anak ng masasamang bagay at sinabi ng aking mga anak na babae na tinatanong din niya kung nasaan ang kanyang ex, sinasabing gusto niyang makita ito. Dumating ang aking mga kapatid nitong weekend para sa isang cookout na aking hinost. Hindi ko inanyayahan ang aking anak. Sinabi ko sa aking pamilya ang sitwasyon at lahat sila ay sumang-ayon na ang aking anak ay naging katulad ng aming ama. Nagbiro kami na lagi naming inaasahan na isa sa mga lalaki ay magiging kopya niya,
Alinman sa aking kapatid na lalaki o ako, nagbahagi kami ng aming pinakamasamang karanasan sa aming ama at sinagot ang higit pang mga tanong tungkol sa aming kabataan sa ex at sa aking mga anak na babae. Ang aking ina ay ginugol ang karamihan ng oras kasama ang ex, ang aking mga anak na babae. Pinag-uusapan ang mga panganib ng mga lalaki at kung ano paman. Akala ko ito ay ironic, ngunit ito ang aking ina at hindi ko siya kayang pigilan. Kahit ako ay 49 na taong gulang, hindi ko siya kayang pigilan na sabihin ang mga bagay tungkol sa kung gaano kami kalikot ng aking kapatid na lalaki noong bata pa kami, ilang oras sa cookout. Ang mga kababaihan ay nasa sala at kami naman ay nagtatrabaho sa garahe, inaayos ang isa sa mga kotse. Nakakarinig kami ng malalakas na pagkatok at ang aking mga kapatid na babae ay sumisigaw na pumunta kami sa loob dahil may isang lasing na lalaki na nagtatangkang sirain ang pinto. Hindi mahirap malaman na ang aking anak iyon dahil sinisigaw niya ang pangalan ng ex at tinatawag itong B-word. Sinabi ko sa mga kababaihan na lumayo sa pinto. Binuksan ko ang pinto at itinulak siya palabas nito nang pilit siyang pumasok. Sinabi ko sa kanya na lumayo sa pinto at tigilan ang pagiging tanga o may tatawag ng pulis sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi siya pinapayagan na lumapit sa bahay. Sinabi niya sa akin na tumahimik at hayaan siyang makita ang kanyang ex. Sinabi ko sa kanya na sa anumang kalagayan ay hindi siya pinapayagan na lumapit sa anumang babae, lalo na sa kanyang ex. Iniwan ko siya dahil lasing siya at inalok ko siyang tawagan ng Uber dahil ayaw kong magmaneho siya ng lasing. Lumabas ang aking bayaw upang tingnan kung ano ang nangyayari at itinapon ng aking anak ang isang bote ng beer sa kanya. Hindi ito masyadong tumama dahil tumama ito sa bintana. Patuloy na naging agresibo at marahas ang aking anak at nagsimulang lumapit sa akin. Sa buong oras, sinisigaw lang niya na hayaan siyang makita ang ex at gusto niyang makipag-usap, ngunit lamang sa kanya. Tumagal ng mga 1-0 minuto ang kanyang tantrum hanggang sumilip ang ex sa bintana na nagresulta sa pagsigaw ng aking anak ng "Bitch, I knew you were in there," at itinapon muli ang isa pang bolt ng beer. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumama ito at halos nasugatan ang kanyang ex dahil sa basag na salamin ng bintana. Lumabas ang aking kapatid na lalaki sa puntong iyon at pareho kaming humarap sa kanya. At sinabi sa kanya na umalis o tatawagin namin ang pulis o babasagin siya kung patuloy siyang magdudulot ng panganib sa amin. Maikling kwento, ang aking anak ay naglunsad ng pag-atake sa amin at naging malaking palabas ito. Hinawakan siya ng aking kapatid na lalaki sa chokehold hanggang mawalan siya ng malay. Lumabas ang aking ina na may hawak na telepono at nakadial na ang 911. Dumating ang mga pulis pagkatapos ng 20 minuto. Sinabi namin ang buong pangyayari sa kanila at ibinigay ko ang ring camera video bilang karagdagang ebidensya. Nakapusas ang aking anak at dinala. Salamat sa lahat ng nag-suggest ng mga kamera. Ang ex ay okay at pati na rin ang lahat. Ang mga kababaihan maliban sa aking ina ay natakot. Bumalik kami sa loob at nilinis ang lahat at medyo awkward. Ngunit nakabangon kami mula sa insidente. Galit ang aking ina na hinayaan ko pang maitapon ang pangalawang bote at yap-yap-yap na lang siya mula noon. Lumabas kami ng aking kapatid na lalaki at nag-usap tungkol sa aking anak at sa aming ama. Tinanong niya ako kung baka dapat ko siyang pinayagang makita ang kanyang ex o kahit man lang makapagsalita ito. Isang hangal na tanong at alam niya yon, ngunit nakuha niya akong mag-isip. Paano kung gusto niyang humingi ng tawad? Paano kung naroon siya upang makipag-ayos ngunit muli akong nagpasiklab? Isang hangal na tanong ngunit gusto ko ng mga opinyon mula sa labas. Hindi ko pa binisita ang aking anak kahit na 2 araw na ang nakalipas mula nang makita ko siyang ipasok sa isang pulis na kotse. Update, kumusta sa lahat? Tulad ng alam ng lahat, ang aking anak ay naaresto dahil sa kanyang ginawa ilang araw na ang nakalipas. Nanatili sa akin ang aking ina at pamilya, habang ang iba ay umuwi na. Naayos ko na ang parehong bintana na nabasag ng aking anak at tiniyak kong ayusin ang pinto dahil medyo nasira ang mga bisagra. Mahirap ang mga nagdaang araw at naging mabigat ito sa akin. Binisita ng aking mga anak na babae ang kanilang kapatid sa bilangguan para sa akin at sinabi nilang mukha siyang talagang magulo.
Sinabi ng ex na gusto niyang makita kung kumusta na siya at pumayag ako. Kahapon ay pumunta kami upang bisitahin siya at talagang mukha siyang masama. Hinayaan ko munang makipag-usap ang kanyang ex sa kanya ng ilang minuto habang kinakausap ko ang mga opisyal na namamahala sa kanyang kaso. Kinasuhan siya ng trespassing, drunken disorder, battery, damage to property, possession of illegal narcotics, at ilang iba pang mga kaso. Hindi masaya ang marinig na ang iyong anak ay ikukulong ng matagal. Habang hinihintay ko ang ex na matapos, maraming iniisip ang pumasok sa aking isipan kung ano ang sasabihin ko sa kanya o kung dapat ba akong magsalita. Kung dapat ko bang ipakita ang sarili ko sa kanya. Napakahirap magdesisyon. Nang lumabas ang ex, mukhang malungkot at wasak ang puso. Hindi ko na tinanong kung ano ang kanilang pinag-usapan dahil wala na akong pakialam. Pumasok ako at mukhang galit siya nang makita ako. Umupo ako at tinanong siya kung kumusta na siya at kung okay lang siya. Nagkaroon kami ng karaniwang usapan, ngunit wala itong patutunguhan. Sinabi ko sa kanya na ayaw ko siyang makita sa kulungan o sa ganitong sitwasyon. Sinubukan kong ipaliwanag kung gaano ako nasaktan, ngunit tinanong niya lang ako kung palalayain ko siya dahil ito ay kalokohan at hindi niya nararapat na naroon. Sinubukan kong maging pasensyoso at hayaan siyang magsalita, ngunit ang lahat ng kanyang sinasabi ay mayabang, ignorante, at walang kwenta. Ipinaliwanag ko sa kanya na narito lang ako upang makita siya sa huling pagkakataon at wala akong gagawin para tulungan siya. Nagalit siya at nagsimulang magmura sa akin. Sinabi ko sa kanya na pinili niya ito at ang kanyang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Sinimulan niya akong sisihin sa kanyang pag-aresto at napikon ako. Sinabi ko sa kanya na hindi niya maaaring ipamuhay ang kanyang kawawang buhay sa pamamagitan ng pagsisi sa kanyang mga aksyon at desisyon sa iba at kailangan niyang tigilan ang pagiging isang pathetic boss kahit na binigyan ko siya ng reality check at sinubukang ipakita sa kanya ang kababaang loob, kahit na sinubukan kong bigyan siya ng tulong at suporta. Pinili niyang magpatuloy sa pagiging masamang tao, naging tahimik pagkatapos kong mapikon sa kanya. Humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niyang sorry siya sa kanyang ginawa, ngunit sinabi ko sa kanya na huli na ang lahat para humingi siya ng tawad. Nagsimula siyang umiyak, ngunit sinabi ko sa kanya na itigil na ang pagpapanggap na biktima. Nagalit siya sa akin at sinabi sa akin ang parehong bagay na sinabi niya noong huling pagkakataon na hindi ko kailanman pinili ang kanyang panig at kasalanan ko ito. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang lolo ay katulad din. Laging sinisisi ang iba sa kanyang kalokohan at inilalabas ang kanyang mga damdamin at pagkabigo sa mga taong mahal niya. Sinabi ko sa kanya ang parehong bagay na sinabi ko sa aking ama nang siya ay makulong, na siya ay isang maruming hayop na nararapat na makulong. Malilimutan siya ng lahat ng tao sa pamilya. Magpapatuloy ang lahat at magiging masaya na wala siya. Marahil ako ay magreretiro. Ang kanyang mga kapatid na babae ay magpapatuloy sa kanilang buhay at magkakaroon ng sariling pamilya, at ang kanyang ex ay makakabangon mula sa kakilakilabot na karanasang naranasan niya. Patuloy na ikot ang mundo habang siya ay nakakulong. Ang lahat ay magpapatuloy sa kanilang buhay. Tahimik lang siyang nakaupo, luha ang tumutulo sa kanyang mukha. Pakiramdam ko ay napakasama ko sa nakikita siyang ganoon, ngunit ganoon talaga. Ang huling sinabi ko sa kanya ay siya ay opisyal na itinakwil at magpapalabas ako ng restraining order. Hindi na siya aking anak at kalimutan na niya ako at ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa akin na tana ko bago ako umalis. Pag-uwi namin, dumiretso ako sa garahe at nagpatuloy sa pag-aayos ng aking sasakyan. Ayaw ko nang makipag-usap kahit kanino, hinihinala kong ang bigat ng sitwasyon ay sumabog sa akin. Ngayon ay sinusulat ko ito bilang isang uri ng libangan. Pupunta ako sa kanyang pagdinig, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Alam ko na ang sinabi ko sa kanya ay kalokohan at nalulungkot akong isipin na iyon na marahil ang huling mga salita na maririnig niya mula sa akin. Iyon ang nais kong itanong. Update, kumusta sa lahat? Ako ay 50 taong gulang at kamakailan, dumaan ako sa isang kawili-wiling hamon sa buhay. Kaunting background tungkol sa akin. Ako ay isang solong ama ng 3 anak. Lumaki ako sa isang abusadong tahanan. Pisikal na inaabuso ng aking ama ang aking ina at binubugbog din kami ng aking mga kapatid.
Ako ang panganay sa aming 5 magkakapatid, 3 sa kanila ay mga babae. Sinikap kong tanggapin ang mga pambubugbog para sa kanila. Kamakailan, ang aking panganay na anak ay nakakulong dahil sa iba't ibang kaso at ang kanyang ex ay naninirahan sa akin dahil inabuso siya ng aking anak. Talagang nag-post ako tungkol dito. Hindi ko gusto ang aking ama, ngunit may relasyon pa rin ako sa aking ina dahil mahal ko siya. Kahit na bahagi kong sinisisi siya. 1 linggo at kalahati na ang nakalipas, habang ang aking mga anak na babae ay nasa Disneyland, nagkaroon ako ng sorpresa na pagbisita mula sa aking pamilya. Binuksan ko ang pinto upang makita ang aking kapatid na lalaki at mga kapatid na babae sa harap. Siyempre, tinanong ko sila kung okay lang ang lahat at kung okay lang si ina. Sinabi sa akin ng aking kapatid na lalaki na kailangan kong huminga ng malalim at hindi ko ito magugustuhan. Mahirap makita sa likod nila, ngunit nakita kong bumababa sa kotse ang aking ina kasama ang isang lalaki, at ang una kong naisip ay oh boy, ngunit mabilis itong naging isang mahabang at marahas na at sinasabi ko sa Diyos, hindi ako makapaniwala. Siya ay naglalakad na magkakawit ang braso sa aking effing ama. Tiningnan ko ang aking mga kapatid na may ekspresyong, ano ito? Sinabi ko sa kanila na pumasok at lumabas ako upang kumpirmahin ang aking nakikita. Hindi ako nagsalita ng salita, ngunit sigurado akong nagpadala ng mensahe ang aking mga ekspresyon ng mukha. Bumalik ako sa loob. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, ngunit kailangan kong bigyan ng oras ang sarili ko upang iproseso ito. Isinara ko ang pinto sa likuran ko, iniiwan ang aking mga magulang sa labas. Aminin ko, ito ay isang whole move. Tinanong ko ang aking mga kapatid tungkol sa nangyayari. Nagkaroon kami ng isang meeting ng mga kapatid. Lahat ay medyo nabigla rin dito. Pinapasok ko ang aking mga magulang pagkatapos ng ilang minuto. Lahat kami ay naupo sa sala at naghintay para magsimula ang meeting. Sinimula ng aking ina sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa aming lahat sa pagdating, na parang ako ay inanyayahan, at sinasabing sa tingin niya oras na upang patawarin namin ang aming ama. Hindi ako sigurado sa sinabi niya pagkatapos ngunit nagsalita siya para sa kanya. Galit akong nagtanong kung kaya ba niyang magsalita para sa sarili o kung nawala na ang kanyang talas ng dila. Mag-umpisa ng magsalita ang aking ama, ngunit itinaas ni ina ang kanyang kamay na parang sininyasan siyang manahimik. Sinabi niya, ang iyong ama ay nais na makipag-ayos sa inyo at gustong bumuo ng isang bagay sa inyo. Pumunta siya sa akin, may dalang mga bulaklak, humihingi ng tawad. Marami pa ngunit sa totoo lang, hindi ko na natandaan ang lahat ng sinabi. Parang nag-blackout ako. Bigla akong nagalit at sinabi sa kanya na siya ay wala sa tamang pag-iisip para pumasok sa aking bahay na kasama ang hayop na pinagtanggol ko mula sa kanya at sa aking mga kapatid noong bata pa kami. Sinabi ko sa aking mga kapatid na magsalita rin. Tahimik lang sila at nanatiling tahimik. Sinabi ko kay ina na siya sa lahat ng tao ay dapat na magalit sa lalaki para sa mga ginawa niya sa kanya at sa amin. Nang puntong iyon, nagrarant na ako at tumitingin sa aking mga kapatid na babae para sa tulong o upang magsalita. Nakatingin lang sila sa akin. Humarap ako sa aking ama at sinabi sa kanya na magsalita. Wala pa siyang sinabi. Nang magsalita siya, parang narinig ko ang speech mula sa lich sa Adventure Time. Ganito ang pakiramdam sa akin, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ikaw ay nananatiling parehong tao. Hindi kayang mag-move on at makahanap ng pagpapatawad sa iyong puso. Ikaw ay pareho kong tao at tinitingnan mo ako ng may galit, patuloy niyang sinasabi ang mga kalokohan sa akin. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa akin o sa aking mga kapatid. Sinimulan niyang ipaalala sa amin ang lahat ng ginawa niya para sa amin. I scoffed at him. Sinabi ko na ang pagbali ng ilong ko at ang pagpapababa sa aming aso dahil masyadong maingay sa palabas niya ay talagang para sa kabutihan ng pamilya. Tulad ng pagsunog ng mga damit ng aking kapatid na babae dahil iniisip niya na masyadong malantad ang mga ito o ang pambubugbog sa ina gamit ang isang walis hanggang sa ito ay mabali, para rin iyon sa kabutihan ng pamilya. Sinubukan ni ina, napigilan ako, ngunit sinabi ko sa kanya na manahimik dahil ito ay pagitan ng hayop at ako. Sinabi ko sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik ay dahil namamatay siya mag-isa. Ang tanging taong mayroon siya ay ang kanyang pamilya. Matapos ang lahat ng mga taon na ito,
ngayon lang siya nagpasya na humingi ng tawad sa amin. Nang hindi man lang siya humarap sa amin, nagtago siya sa likod ng aming ina. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang buhay ay isang malaking kalokohan. Tahimik ang aking mga kapatid na babae, ngunit tumango lang sila sa akin. Tumanggi akong tanggapin ang kanyang planong pagpapakumbaba. Malaya siyang mamatay mag-isa sa isang malamig at walang laman na silid. Sinabi ko sa aking ina na ang parehong kapalaran ay susunod sa kanya kung patuloy siyang makikipag-ugnayan sa kanya. Mayroon akong suporta, dugo at luha sa kanya sa buong buhay ko. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang itapon iyon para sa hayop na ito, maaari siyang lumabas ng aking effing bahay kasama siya. Ang aking mga kapatid na babae ay sumuporta sa akin dito. Hindi nila pinapatawad ang ama. Mahal ko ang aking ina, ngunit handa akong mamatay sa burol na ito kung kinakailangan. Edit. Humingi ako ng tawad sa aking ina at sa bawat isa sa aking mga kapatid mula noon. Hindi pa kami gaanong nag-uusap ng aking ina. Sinabi ng aking mga kapatid na babae na ang dahilan kung bakit nanatili silang tahimik ay dahil magdedesisyon sila pagkatapos kong magdesisyon. Kung pinatawad ko siya, gagawin din nila. Hindi sila nagsalita dahil ako ang nagsasalita para sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng aking ina.